Ginoong Ibarra, bilisan na natin, baka tayo maabutan. Ginoong Ibarra, mukhang papalapit na sila. Anong naisip mong paraan, Elias? Sa tingin ko ang dapat natin gawin, magpalit tayo ng damit. Yun na lang ang tanging naisip kong paraan. Hindi siya maaari makalayo. Kailangan natin siya mahanap. Tara, doon tayo. Ginoong Ibarra, minto muna tayo ng panandalian. Bakit, Elias? May naisip ka bang ibang paraan? Ilagaw natin sila. Doon ka dumaan dito ako. Nakasiguro ka ba sa gusto mong gawin? Oo, Ginoong Ibarra, dahil mas prioridad ko ang iyong kaligtasan. Kung ganon, mag-iingat ka. At ipangako mo sa akin na magkikita pa tayo. Pinapangako ko, Ginoong Ibarra. Sige! Kapitan, bakit nagbago ng takbo ng bata? Hindi sabi ko. Nagpaka tayo ay sabat sa Bukayring ngayon, Kanya Victorina. Napakadali ng turo sa tulang perang may gugugol. Diyan ka na pala, Gino. Victorina, dito na ako. Umukay ng tawid na kanal mula sa Lawa hanggang Maynila. Sa madaling salita, magbubukas ng bagong ilog. Kung sa gayon, mapapadali ang ating paglalakbay at maiiwasan ang pagbara ng buhangin sa ilog. Pagpamanin mo, Ginoong Simon, ay ginagalang kong kaibigan. Sa hindi ko pagsangayon, napakalaking salapi ang magugugol at bukod pa rito, maraming nain ang masisira. Kung gayon sumira, gamitin ng mga bilanggo, buong bayan, pagtrabahuin sila ng 4 o 3 buwan. Tanggapin na natin Donggo Studio. Dahil dito sa paraan na to, dito lang natin makukuha ang ating mga gusto. Ngunit Ginoong Simon, nilikha ng gulo ang kanyang hakbang. Nagkalisa na ba ang mga taga-Ehipto? Ngunit hindi ang mga taga-Ehipto o Hudyo ang iyong pakikitunguhan. Ang lupain ito ay maraming beses na naging magsik dahil sa sapilit ang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. Kayo, Padre Salvi, anong silbi niyo mga praile kung maghihimagsik ang buong bayan? Huwag kayo mga ngatwira na parang mga katunggakan lang. Siya'y napakawalang utang na loob at talakay ng mga bagay na ito sa bapor paman. Tingnan nyo, bago ko simulan ng mga gawain, nagarap ako ng panukala original na madaling gawin, makabuluhan at matipid upang linisin ang tubig at buhangin ng gulod-guluran ng lawa. Maaari ko bang malaman ang panukala? Pipilitin ko ang mga bayang magkakanugnog at malapit sa gulod-guluran ng buhangin na mag-alaga sila ng mga itik. Makikita ninyo kung paano mapapalalim sa gulod-guluran ng buhangin ng mga itik. Ngunit ko ang gusto ko, kung ang lahat ay mag-aalaga ng itik, darami ang mga balot, nakakadiri. Hayaan na lamang matuyo ang mga gulot-guluran. Balikan na natin ang balak nyo sa gani sa pagpapatayo ng isang akademya sa pagtuturo ng salitang Kastila. At itinitig ako sa iyo, hindi yun may sasagawa. Di po totoo yan. Sa katunayan nga po, hinihintay lang namin ang pahinunod sa isa sa mga ari na ito. Si Padre Irene na maaaring makikita niyo sa itaas na nangako sa amin. Binigyan nga po namin siya ng 2 kabayong kastanyo. Siya'y makikipagkita sa Kapitan General. Wala siyang magagawa sa gani. Salungat si Padre Sibila. Hayaan niyo po siya sumalungat. Si Padre Irene ay pupunta sa Los Baños na may pagkita kay Kapitan General dahil dyan. Naiintindihan ko, subalit, kung makakuha kayo ng paintulot, saan kayo kukuha ng pondo? Pero na po kami Ginoo. Sino ang mga magiging profesor? Ang kalahati ay mga Pilipino at kalahati ay mga Kastila nagmula sa Espanya. Sa bagay, hindi masama ang panukulang iyan. Kung ang mga kabataan ay hindi matututo ng Latin, hayaan na lang natin sila matuto ng Kastila. At diyan mo malalaman ni Sagani na tayo ay paurong. Ang mga matatanda ay laging nakakaisip ng hadlang sa lahat ng mga bagay. Kahit anong sabihin mo sa kanila, ay laging mali. May nais pala gusto nyo ipakilala.
Tama-tama, ito pala si Ginoong Simon. Nakakabili ba kayo ng alas o ng mga lalamutin? Hindi po kami bumibili dahil hindi naman kailangan. Huwag kang magalit, binata. Wala akong ibig sabihin. Halina't kayo uminom tayo ng serbesa para sa ikabubuti ng inyong lalawigan. Ay salamat po, pero hindi po kami umiinom ng serbesa. Narinig ko kay Padre Camora na ako walang simpati sa inyong bayan at pag-inom ng sobrang tubig ng mga mamamayan. Kung ganoon, pakisabi kay Padre Zamora kung umiinom siya ng tubig sa halip ng serbesa o alak. Siguro tayo ay higit na mapapabuti at mapabawasan ng sobrang aligangan. Ano ba nangyayari sa'yo, Isagani? Ewan ko ba, napag-iinitan ko yung taong iyon. Kinakatakutan ko siya. Hindi mo ba siya kilala? Ay, tagabayan ng kitang Mineral. Talaga? Narinig ko yung kay Padre Irene. Sasalita siya ng masama kapag nakatayo. Pupuri naman kapag nakaharap. Kapitan, alam mo ba ang kwento ng isang pulbustero na nagngangalang Gibara, Nubara o Ibarra nga ba yun? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Oo, naaalala ko siya. Oo, naalala ko. Si Crisostomo Ibarra. At ito ang kwento niya. Ginoong Ibarra, bilisan na natin, baka tayo maabutan. Ginoong Ibarra. Mukhang papalapit na sila. Anong naisip mong paraan, Elias? Sa tingin ko ang dapat natin gawin, magpalit tayo ng damit. Yun na lang ang tanging naisip kong paraan. Hindi siya maaaring makalayo. Kailangan natin siya mahanap. Tara, doon tayo. Ginoong Ibarra, hinto muna tayo ng panandalian. Bakit, Elias? May naisip ka bang ibang paraan? Ilagaw natin sila. Doon ka dumaan dito ako. Nakasiguro ka ba sa gusto mong gawin? Oo, Ginoong Ibarra, dahil mas prioridad ko ang iyong kaligtasan. Kung ganon, mag-iingat ka at ipangako mo sa akin na magkikita pa tayo. Pinapangako ko, Ginoong Ibarra. Sige! Ngayon, 13 taon na ang nakalipas. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Kasama sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang pilibustero? Yan ang tinatawag na murang paglilibing. Tama ba, Padre? Sadyang di magkakaroon ng marangal na libingan yan. Mga pilibustero, katulad nila. Mukhang ikay ay may malalim na iniisip. Maaari ko po bang malaman iyon? Wala yun, anak. Sadyang ako'y natutuwa dahil ikaw ay kakasal na. Huwag po kayo mag-alala tayo. Dadalawin ko pa din naman po kayo. Kahit na nahiwalay na po ako sa bahay. Magandang araw, Kabesan Tales. Magandang araw, Padre. Ano may tutulong sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis. Nagahalagang 200 piso. Ano sabi bang kailangan kong bayaran ng aking sariling lupain? Subalit, Kabesang Talos, nagkamali ka ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang panggugulo. At ngayon, ayaw ko magbayad. Aba, papipilit ba nila ako? Ito ay naiiba. Dahil sa inyong pagpapabaya, wala ka ng karapatan sa sarili mong lupa. Dating maliit lamang ang halaga ng buwis. Ngayon ay sobrang laki na. Sobrang laki naman. Akin ang lupang ito. Hindi, Kabesang Tales, ito ay sa pamahalaan. Hindi ako papayag. Lalaban ako. Umayos ka, Kabesang Tales. Kami magbabalik upang singilin ka ulit. Vamonos! Halos 13 taon nung ako'y nagpunta rito.
Hindi ko pa rin lubos matanggap ang mga pangyayari na noon na nagbago sa aking buhay. Masakit pa din para sa akin at hindi ko ito malilimutan kailanman. Ano ba may tutulong ko sa iyo, Ginoo? Sa palagay mo, sino ako? Isang taong ipinalalagay ko napakadakila. Isang taong ipinalalagay ng lahat maliban sa akin ipatay na. At ang tinamong kasiwian ay labis kong ipinagdarapdap. 13 taon na po, Ginoo, ang nakaraan nagawan niyo ako ng malaking tulong sa lugar ding ito. Ililibing niyo ang aking ina at ikaliligaya ko kung ako ay makakatulong sa inyo. Basilio, nagbatid mo ang isang lihim na maaaring dahilan ng aking kasayatan. At ngayon, ang isa pa, na kapag nabunyag ay pwedeng masira ang aking mga balak. Naglagalag ako at nagpunagig upang makalikom ng malaking pera. At ngayon ako ay nagbabalik upang pabagsakin ang tiwaling pamahalaan. Dugo at pawis ang aking gamit. Ang mga kabataan ay salat sa karanasan. Pangaraping sumubay sa lipad ng paro-paro at halimuyak ng bulaklak. At ngayon nang hihingi kayo ng pantay-pantay na karapatan, hindi nyo ba naiisip na ang hinihingi nyo ay kamatayan at pwedeng mawala ang inyong bayang tinubuan? Anong mapapala nyo upang hindi kayo magkaintindihan? Hindi ako sumasang-ayon kung pagkakaalam ng wikang Kastila ay maglalapit sa atin sa kapamakaan. Mabibigis din nito ang buong kapuluan. Isang malaking kamalian. Nagpapaloko kayo sa kanilang salita, ngunit hindi nyo naiisip ang kanilang kayalinatnan. Basilio, sa halip ay tulungan mo na lang ako. Gamitin natin ang iyong lakas upang hindi kayo maging alipin. Sabay natin pabagsakin ang tiwaling pamahalaan. Ginoo, isang karangalan ang pagpapaalam sa akin ng inyong mga layunin. Kung tatapat ako, ang ipinapagawa niyo sa akin ay hindi ko kaya. May iba akong layunin. At tangi kong ngarin ay mapawi ang karamdaman ng aking babae. Sa gayon, kahit hindi ka handa sa aking iniintay na pag-asa, kapag nagbago ang isip mo, puntahan mo ako sa aking bahay. Pagsisilbahan kita ng buong puso. Ikaw pala yung penitente. Nasiyahan ka ba sa inyong bakasyon? Hindi eh. Ikaw ba? Lubos ako nasiyahan. Piruin mo, inimbita ako ng praile ng parokya ng Tiano sa kaniyang lalawigan. Pumunta naman ako. Antayin ako. Kilala mo ba si Padre Camora? Siya ang napaka-liberal na praile. Mabuting tao at prangka. Para siyang si Padre Paco. At dahil maraming babae sa paligid, nangharana kami. Siya ay may dalang gitara at ako naman ni violin. Sasabihin ko sa'yo, may nakaharap pa kaming isa. Kasintahan daw ni Basilio. Napakatanga niya para umibig sa katulad ng babaeng yun. Walang alam ng salitang Kastila. Walang pera. Nagpakailila. At napakamahiyain. Pero maganda. Magandang araw sa iyo, Manito. Magandang araw din sa'yo, Don. Mauna na kami. Penitente, mauna na ako sa ating silid-aralan. Magkita na lang tayo ulit. Ngayon ito, ako susunod na lang. Ano yan? Patawarin mo ako, ngunit hindi ako pumipirma nang hindi ko pa alam kung anong aking pinipirman.
Napakahaba, tingnan mo. Ito ang listahan ng mga protesta ng kahilingan. Naiintindihan mo na. Si Makaraigat at kanyang mga kaibigan ay may kahilingan ukol sa pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila na wala man ng kabuluhan. O sige, pero mamaya na. Magsisimula na ang klase. Magandang araw sa inyo. Magpapatuloy natin ang ating leksyon ngayong araw. Ang salamin ay ibabaw. Hindi mahalaga kung ano ang nasa ilalim nito. Dahil ano man ang nasa ilalim, hindi ito ang nakaka-epekto sa ibabaw. Kaya masasabi natin ang pag-ibabaw ay nasa salamin. Pasakay ba kayo o hindi? Sumasang-ayon, pare. O ikaw babae! Hindi mo alam ang leksyon, ano? Tumayo ka. Alam ko po ang tinatalakay niyo, Padre. Salamin at tawag sa manipis na ibabaw na ginawa upang makita ang anumang iharap dito. Sumasakay ba kayo? O ikaw ba dito? Bakit ka natawa? Tumayo ka. Di ako sumasang-ayon, Padre. Ano sabi mo? Ikaw gano'ng multo? Lumabit ka. Kung ang salaming metal ay gawa sa adso o sa ibang pang metal, tama o hindi? Kung sinasabi ng aklat, Padre, Ikaw, Placido, nagawang pang sumagot sa akin. 15 araw na libang ka na. Isang araw ka na lamang at magbabakasyon ka na. Ngunit 4 na araw pa lamang akong liban. Sa tuwing liliban ka ng isang araw, 5 ang katumpas. Sa tingin mo, ilan ang 5 makalima? 15? Kapag ikaw lumiban na naman ng isang beses, mamarkahan na kita ng isang gulit. Alisin niyo lahat ng marka ko sa araw na to. Aba, at bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw yung mga tao madalas liban sa klase ngunit magagawang makapagtulad. Hindi ba pwedeng lumiban sa klase ngunit alam ang leksyon? Sige, guhitan mo hanggat gusto mo. Ano ba naman yan? Ang papangit ng mga decorations ba ni Quiroga? Oo nga eh, halatang mumurahin, inangkat mula sa China. Kaya siguro umihina ang kalakal ng aking asawa dahil kakumpetensya na ang chick na iyon. Alam mo ba, mas marami pang napupuntang sa lapi sa Lutera, sa Incheck, kaysa sa Pilipinas. Mga garapal talaga yung mga Incheck na yan. Don Simon, ako'y may malaking problema. Doon tayo sa akin. Ano itong sinasabi mong problema? May bumabagabag ba sa'yo? Yung 3 beryanteng inutang ko mura sa'yo, hanggang ngayon hindi pa rin binabayaran ng taong pinautangan ko. Anong ibig mong sabihin? Isang beryante ramang ang kukunin ko para sa babaeng gagamitan ko pang suot. Nang 3 ang kanyang kunin. Wala na ako nagawa. Nagpaloko kayo. Bali 7,000 ang iyong utang. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin ko 7,000. Talaga oh? Oo. Subalit may isang kondisyon. Ano ang kondisyon na ito? Magtatago ako ng baril sa iyong tindahan. Mga baril? Oo. Subarit Don Simon. Ako'y natatakot, baka ako'y mahuri. Isa pa, takot ako sa mga baril. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mananagot dito. Unti-unti ko itatago ang mga armas sa kanya-kanyang bahay. At magkakaroon ng pagsisiyasat. At marami ang mabibilang doon. Pasensya na Don Simon. Sa iba na lamang kayo makiusap. Kung sa gayon, mararapat na bayaran mo na ang 7,000 pagkakautang mo. Ano? Sige na nga. Payag na ako. Total, wala rin naman ako babayan. Kung sa gayon, nagkakaintindihan tayo. Kamusta ang lagay na may sakit? Halos hindi na tumitikot ang pulso niya. Hindi na rin siya kumakain at pinagpapawisan siya ng malamig. Maaaring bukas o makalawa ay maaari siyang mamatay. Isang munting dahilan ng kanyang pagkainis. Parang Pilipinas. At lalong nagpapahina sa kanyang pananaginip. Matuyo ang mga kulot-kulutan. Parang pamahalaan. Basilio, pakinggan mo ako. Sapagkat mahalaga ang mga bawat sandali.
dahil wala ng pag-aaral, wala na rin pamantasan, kundi dugo at patayan. Ngayon, Basilio, hinihingi ko ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ginoong Simon, Magpasya ka, Basilio. Kasama ko si Kabesang Tales, nag-aantay sa baba. Pinamunuan ko ang himagsikang ito, ngunit gusto kong iguho ang pintuan ng Santa Clara. Ikaw ang mamumuno dito upang masira ang pintuan ng kumbento para makuha si Maria Clara. si Maria Clara. Oo, si Maria Clara. Gusto ko siyang iligtas. Nabuhay ako para iligtas siya. Ngunit huli na kayo. At bakit? Si Maria Clara ay patay na. Kasinungalingan! Totoo nga aking sinasabi, Ginoong Simon. Hindi totoo yan. Ginoong Simon, ito ang liham na ipinadala sa akin ni Padre Irene. Maaari mong itong basahin. Namatay? Namatay man lang na hindi ko nakikita. Malalim na ang gabi. Wala pa rin si Paulita. Paano na kaya ako makakaingin ng tao sa kanya? Kaya wala pa si Paulita. Anong oras na? Paulita! Butit na riyan ka. Kala ko ay tuluyan mo na akong iniban. Ikaw, binata, alam mo na ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Di ko po alam. Wala po akong alam. Pag nakita mo ang hudas na iyon, sabihin mo sa kanya na tatawag ako ng mga gwardiya sigil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod. Maiba tayo. Anong masasabi mo kay Juanito Pelao? Ay Diyos ko po, nakarilimari mo pag-ugali. Ano sinabi mo? Ang ibig ko pong sabihin, wag ginoong, nakisig, katipuno, ang pangangatawan. Ay, tamang-tama ang iyong mga sinabi. Juanito, halika nga dito. Paulita, galit ka pa ba mahal ko? Huwag mo ang kausapin. Galit ka pa ba mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako? Eh ano yung tungkol sa babaeng Francis na iyon? Ikaw pa talaga ang galit. Ba't kayo magkasawa ni Juanito sa teatro kagabi? Pinagtataasa mo ba ako ng boses? Hindi, ang ibig ko sabihin, bait si Juanito. Akala ko ba ako ang gusto mo makasama? Patawarin mo na ako, pakiusap. Hindi ko talaga gusto isama si Juanito. Si Tia lamang ang may gusto isama siya at ako. Isa pa, si Tia lamang ang may gusto kay Juanito. Paulita, mula nung ikaw ay aking nakilala, binuhos ko naman ang pagmamahal ko sa'yo. Sabi ni Tia Torina na marami raw kayong kaaway. Marami nga kaming mga kaaway. Bali pag nariyan ka, makakamit namin ang aming mga alikan. Paano kung wala namang kayong napala? Kung wala kaming mababala, sapat na ang iyong tinig na nakaturo sa aking bangkay. Isang karangalang magkaroon ng isang katipak na Isa rin karangalan ng mga kasama ka po. Sagani, ikaw pala yan. Ayaw po, Padre Fernandez. Alam mo, Sagan, hangang-hanga ako sa mga kabataan ng papahayag ng kanilang salubin, kahit magkasalungat ang salubin naman sa isa't isa. Nabalitaan kong nagtipong kayo sa pansinterya kagabi. Hindi ka ba humingi ng tawad? Hindi po, Padre. Mabuti kung gano'n. Nangangahulugan lamang ito, lubusan mong tinatanggap ang iyong mga sinabi. Karapatan mong magsalita ukol sa mga Domingo. Di lamang po ang mga kabataan ang dapat sisihin. Sinasabi po ng marami sa inyo na ang malayang kaisipan ay pag-aalsa na sa pamahalaan at sa simbahan. Bakit? Ano ang dapat namin gawin? Simple lamang po, Padre Fernandez. Hangad naming tumawad kayo sa aming mga obligasyon. Bakit? Hindi ba kami tumutupad sa aming obligasyon? Ano ang dapat namin gawin? Obligasyon niyong itaguyod ang edukasyon. Maunlarin ang mga kabataan sa larangang pisikal, intelektual at moral. At takain kami upang marating ang tagumpay. Bakit? Hindi nga ba? Pangilan-ngilan po, ang higit na marami ay nagwawalang bahala. Maraming kura na nagbabaon sa amin ng kamangmangan.
Sa amin isinisisi ang mga pagkakamali. Umaalinsunod lamang kami sa batas. Sapagkat pamahalaan ng may utos. Natural lamang na para kami upang susunod. Ay siya po, Padre, dito na po ako. Mapupunta po ako sa bahay ng kapitan nila. O siya isagani, paalam. May ilan dapat ipiit sa kulungan. Meron din dapat marinig para maging tuguan ng mga lansangan. Pag nangyari ito, matatakot ang mga kabataan at matatagpuan sila. Dapat munang pagalitan ang mga kabataan kapag may nalaban, sakay pakita sa kanila, hindi maaaring ganun. Ang Guardia Sibil, ang tunay na magpapakita sa kanila kung ano ang tunay na labanan. Layunin natin ipagtanggol ang kahiyaan at integridad ng mga Espanyol. Kung kaya't may deklarasyon ng mga pag-aalsa, ay atin nating dadakipin ang mga mayayaman at may mga pinag-aaral. O siya, Padre, Kapitan Tiago, mauna na kami. Kung hindi ako dumating at nagsabing magpakahinahon, ay dumalak na sana ang dugong ngayon. Hindi ko na kaya, Padre. Sapagkat pagdakip nila kay Basilio at halugugin nila ang mga aklat at aking mahalagang mga papel. Nahirapan na akong huminga, Padre. Kapitan Tiago! Kapitan Tiago, dumising ka! Kapitan Tiago! Sa akin inihabilin ni Kapitan Tiago ang mga paghahati-hati ng kanyang mga ari-arian. Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo, at sa mga korporasyon ng mga praile. Basilio, mabuti naparito ka. Ginong Simon, ako ay pinaparusahan ng Diyos dahil hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at ang aking kapatid nung sila ay nabubuhay pa. Kahit nung imagsikan, hindi ako nakailam kaya't ako ay nakulong ng walang dahilan. Kaya napagtanto ko na ako ay sasama na sa iyong pag-imagsik. Katarungan ay nasa panig ko. Nais ko ay kabutihan para sa mga naaapit. Maraming salamat, Basilio, dahil sumama ka sa akin. Itong lampara na ito ay aking gagamitin para sa aking paghihimagsik. Dinamita? Bakit may dinamita sa lampara? Magkakaroon ng pista mamayang gabi. Itong lampara na ito ay ilalagay sa gitna. Pagkatapos ng 20 minutos, mamatay ang ilaw na ito. Pag inangat ang pizza, sasabog ito. Kung gayon, ay hindi nyo na pala ako kakailangan. Ito ang iyong gagawin. Kapag sumabog na ang dinamita, maglalabasan ng mga taong kinasundo ko. At ikaw ang mamumulo doon. Dadali mo sila sa bahay ni Correga. Andun ang mga armas na gagamitin sa pag-iimagsik. At pagkatapos nun, hintayin mo ako sa tapat ng San Agustin sa simbahan ng alas 10 ng gabi. Nalulungkot ako para kay Sagani. Siya dapat ang nasa posisyon ni Juanito kung hindi lamang siya nakulong. Nakita ko ang kanyang paghihirap at pagtitiis nung siya ay nasa kulungan. Tiyak na kapag sinama ko si Sagani sa himagsikan, ito ay hindi papayag dahil ayaw niya masaktan si Paulita kahit meron na itong iniibig. Narito tayo upang saksiyan ang pag-iisang dibdib ni na Paulita Gomez at Juanito Pilaes. Pilaes, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang iyong maging kapiyak sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa? Opo, Padre. Ikaw babae, tinatanggap mo rin ba ang lalaking ito upang iyong maging kabiyak sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa? Opo, Padre. Kung gayon, may tumututol ba sa pag-iisang dibdib na ito? Kung wala namang tumututol,
ikaw, Juanito Pelaez, at ikaw, Paulita Gomez, sa mata ng Diyos ay mag-asawa na. Nariyan na ang Kapitan General! Magandang gabi sa inyo, Binibini at mga Ginoo. Padre, Magandang gabi, Kapitan. ikinagagalak ko ang bagong kasal. Maraming salamat, General. Buenos dias, magandang gabi. Ito ang aking handog para sa bagong kasal. Napakagandang ilawan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maari ba naming magamit iyan? Oo, bakit hindi niyo ron ilagay? Pasukin niyo ako, ililigtas ko sila. Di maaari. Tingnan mo ang suot. Papasukin niyo ako. Sinabing hindi. Marahil, ililigtas na ni Simon ng kanyang sarili. Nararapat na rin akong umalis dito. Isagani. Basilio, anong ginagawa mo rito? Tara na, umalis na tayo rito. Ba't ka aalis? Pupuntahan pa natin si Paulita. Iba na siya bukas. Gusto ko siyang makita. Gusto mo na bang mamatay? Ano? Anong pinagsasabi mo? Pakinig ka, Isagani. Sa loob ng lampara may lamang pulbura. Sasabogin ng anumang oras. Bukas ay iba na siya. Isagani, huwag ka na pumunta roon. Ano ito? Isang sulat? Mane Tesel Pares. Crisostomo Ibarra. Marahil isang biro lang yan, Kapitan. Isang masamang biro. Matagal na siyang patay. Si Ibarra, sulat kamay niya ito. Huwag kayong mangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Ituloy ang kasiyahan. Magnanakaw! Kinuha niya ang lampara! Kahit anong mangyari, ililigtas kita, mahal kong Paulita. Andiyan na ang hudyat! Sugod! Ano naman yan? Ang pangit ng mga decoration sa bahay ni Quiroga. Oo nga eh. Halatang Simon, Ginoong Simon. Yun. Hindi na tuloy ang plano. Bakit? Si Sagani, kinuha ang lampara. Tinagis niya ito bago sumabog. Kung sa gayon, mauna ka na, iligtas mo ang iyong sarili. Sige po, Ginoo. Mag-ingat rin po kayo. Para sa bayan! Fuego! Kapitan! Busta ang kalaban! Sa atin ang tagumpay! Ginoong Simon, bakit mo ako pinatawag? Andiyan ka na pala, Padre. Ano yung ininom mo? Lason? Simon, bakit ka uminom ng lason? Sandali lang, maghahanap ako ng lunas. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Mamamatay akong dala ang aking lihim. Wala na ito, Padre.
mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Diyos ko, Simon. Huwag kayong matakot, lumalalim na ang gabi. Nais kong ilahad sa inyo ang aking lihim. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? Kahit saan tayo magtungo, kasama natin ang Diyos. Padre, ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra, na malaon ng pinalagay na patay. Noong araw pagkatapos kong mag-aral sa Europa, umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito'y hindi natupad. Tawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo agustuhan ang lahat ng nangyaring ito. Na ikaw ay nabulag lamang sa puot at galit na iyong nararamdaman sa kagustuhan mong maghiganti. Pinigilan niya ang iyong mga plano sapagkat alam niyang mali ito. Igalang natin ang kanyang pasya. Tingin niyo po ba ang Diyos ang pagkaloob nito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman hindi siya naghangad ng masama sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lamang ang nakakasangkot sa dakila. Bakit pa ako ang pinarurusahan? Hindi ang mga masasamang namamahala na puro kasamaan lang ang ginagawa. Kailangan alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon panatag ng aking gabi. Diyos ko po, Simon, patawarin ka ng Diyos. Lahi ka na po. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makakabaluktot ng katuwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.